Si Kenneth Farid, ang isa daw doon sa mga imports na kinukonsidera na kunin ng San Miguel Beermen na papalit dito kay Marcos Lee. Alam na ninyo na itong si Marcos Lee ay papalitan na yan ng San Miguel, sigurado na yan. At naghahanap daw ng isang NBA caliber player itong San Miguel na ipantatapat kay Bol Bol na nababagay dito sa kanilang lineup. At ito nga si Kenneth Farid, yung isa daw doon sa nakikita ng San Miguel na po pwede nilang makuha. Kung itong si Kenneth Farid ay may kontrata ngayon dito sa overseas, no, sa Greece naglalaro, ready raw San Miguel na i-buy out yung kontrata nito para siya makapaglaro dito sa San Miguel Beermen. At kung sakasakali na mapunta nga itong si Farid sa San Miguel, ang tanong, babagay kaya to dito sa kanilang rotation? Walang duda na legitimate NBA player itong si Kenneth Farid. Pero ito nga kaya yung pupwede sa San Miguel, kasi base doon sa mga highlights nito, itong si Kenneth Farid, mostly inside din ang laro niyan. So baka magkaroon na naman ng problema o overlap dito kay Junmar Fajardo. At isa yan na naman doon sa pinag-iisipang mabuti ng management. Dahil yun talaga nagiging problema ng San Miguel, no? Yung naghahanap sila ng import na pwedeng iparehas dito kay Junmar. At ngayon mukhang ito si Kenneth Farid daw yung naiisip nila, pero hindi pa to 100% guaranteed. Dahil meron para mga ibang imports na pinag-iisipan ng San Miguel na pwede nilang ma-acquire. Pero kung magkakasundo sa kontrata, mukhang si Farid daw talaga ang kukunin ng SMB. Ngayon, alam natin na marami pang pwedeng mangyari dito. At yung pag-acquire ng import, hindi yan madaling proseso. Pero ang San Miguel may backup plan daw kung sakaling hindi available ito si Kenneth Farid. At susubukan nila ito si Chris Macolo. At kung ito hindi rin available, titingin pa sila ng iba katulad nitong si Jalil Okafor. O kaya naman itong si Jay Crowder. So maraming mga players na tinitignan ng San Miguel at kinukonsidera na pwede nila na maging import. Ay syempre, alam ng SMB, importante yan. Samantala naman, ang Reynolds Shine Elasto Painters ay hindi masaya ngayon pagkatapos i-reject ng PBA yung kanilang apila. Napayagan si Jalen Johnson maglaro pagkatapos nitong makipag-altercate dito kay Glenn Cobontin. 2-game suspension si Cobontin, 1 game dito kay Jalen Johnson. Kaya nga ngayon, itong Reynolds Shine Elasto Painters, gagawin ang lahat para subukang mabago yung desisyon. Pero ang problema, nung nag-apila sila ay nireject na to kaagad-agad nitong PBA. Kaya nga sinabi ni Coach Cheng Yao, hindi patas yung naging desisyon, lalo na at wala silang import na ipantatapat dito sa Meralco Bolts. Sinabi ni Coach Cheng Yao na hindi maganda ito sa PBA lalo na at ang nakinabang doon sa desisyon nila ay itong Meralco Bolts na sister team ng TNT kung saan naglalaro si Glenn Cobontin. Ganun pa man, naging pinali na yung desisyon ni Commissioner Willie Marshall at hindi na raw ito mababago. So ang tanong ngayon, ano kaya ang pwedeng gawin nitong si Coach Cheng Yao? Well, sa totoo lang, wala na talaga silang magagawa dito, no? Dahil final na yung decision nitong PBA at hindi na yan mababago. So kailangan na lamang nila siguro ito na tanggapin na ganyan talaga ang sitwasyon. Kaya nga, kahit very frustrating ito para kay Coach Cheng Yao, ganyan talaga ang sistema at proseso dito sa PBA. Kapag umapila ka dito sa commissioner at hindi tinanggap yung apila mo, final na yan. So wala talagang magagawa. Kung si Coach Cheng Yao, kung hindi, tanggapin na lamang yung naging desisyon ng PBA Board of Governors. At kinakailangan na nilang mag-move on at sa susunod kinakailangan maging kalmado. Itong si Jalen Johnson, lalo na at very physical player talaga, itong si Glenn Cobontin. Kaya nga medyo sa ngayon, kailangan ng kalmahan siguro ni Coach Cheng yung loob niya at tanggapin na iyan talaga ang naging desisyon ng PBA.